Banda pa rin daw sa pambansang seguridad ang armadong grupo ng New People's Army. Ngayong wala ng tigil putukan, tuloy na ang pag-ooperate ng militar laban sa mga rebelde. At may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Connie, ayon kay Professor Romel Banlawi, based sa Law Enforcement Intelligence Report na may access siya, may 44 active guerrilla fronts sa New People's Army. Kalahati raw nito ay nasa Mindanao, partikular sa Davao Region. Ang armed regulars ay tinatayang nasa, o yung armado na miyembro ng NPA, ay tinatayang nasa 3,800. Kaya sa tingin ni Professor Banlawi, banta pa rin daw sa national security ang NPA dahil mas malaki pa kaysa sa Moro National Liberation Front at maging sa Abu Sayyaf, at hindi tulad ng MNLF at ng Abu Sayyaf na limited into certain areas. Ang NPA ay kalat sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakamalaking grupo kasi ngayon ng armadong grupo na nagre-rebelde ay ang MILF, pero may ceasefire at ongoing ang peace talks. Maliban sa armed regulars daw ng NPA, may tinatayang nasa 1,800 na people's militia kung tawagin, o yung mga kapanalig ng NPA na naiiwang nagbabantay sa mga barangay. Ang NPA yan yung armadong component, pero may political component din kasi ang Communist Party of the Philippines, at meron ding tinataya raw na nasa 300,000 na mass base kung tawagin sa buong bansa. Hindi armado pero naniniwala at isinusulong ang communist ideology. Pero ayon kay Major General Rafael Valencia, siya ang commander ng 10th Infantry Division ng Philippine Army, hindi na kasing lakas ang NPA tulad daw ng dati. Nagkaroon man ng pagkakataon na nakapag-recruit nung may ceasefire, kaya kailangan uling magsagawa ng threat assessment. Ito raw yung panahon na pinakamahina ang New People's Army. Sa area of responsibility ng 10th ID sa Davao Region, may 17 guerrilla fronts na kinabibilangan ng tinatayang nasa 750 raw na NPA rebels. May mahigit 1,000 armas at umiikot sa may 33 barangay. Pero yung mga lugar na iniikutan daw nila ay mga nasa kabundukan. Dahil nga guerrilla tactics, iniiwan lang nila yung kanilang baril o itinatago ito at nakikihalubilo na sa civilian population. Ngayong listed na ang ceasefire, mag-ooperate na raw silang muli laban sa mga rebelde, at ang pagkakabanggit nga nitong si General Valencia ay they will hit them hard. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido.